ang kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Bago ang misa, ang misa po ay 6:30 ng umaga. Magbabahagi po ng kwintas mula sa relisya ng poong Nazareno at puting tuwalya pagkatapos ng misa. Mula naman sa ika-10 ng Enero, araw ng Biyernes, magsisimula ng nobena para sa kapistahan ng mahal ng Niño Jesus o Santo Niño. Ito po ay sa 5:45 ng umaga at susundan ng 6:30 ng umagang misa. Ang nobena ay hanggang sa ika-18 ng Enero. Tinihikayat ang lahat ng mga sponsors of the day na mag-alay ng candies na ipamamahagi sa araw ng kapistahan para sa mga bata. Sa ika-19 ng Enero, araw ng kapistahan, linggo, ang tampok na misa ay sa ganap na 8:30 ng umaga at magkakaroon ng prosesyon pagkatapos ng misa. Kasama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, sama rin natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na pagsamo. Para sa pasasalamat ni Nida de Jesus, Peter Paul Baltasar, Maria Angelica Baltasar, Raquel Legazpi at gayon din po ang pasasalamat ng sumusunod na pamilya na mga Garbonton, Deyuda, Lilian Castelo, Pininda Rizada, Girly Rizada, Mendison at Joey Salanida. Para na rin sa natatanging kahilingan na Lea Layugan, Jamie Romilda Co, Abigat Monton, Joshua Russell Santiago, Chay Deyuda, Benilda Rizada, Alan at Alvin Rosales Castelo, Carly Castelo Vega, Gerald Rizada, Girly Rizada, Antonio Rizada, Carlo Quindipan, Meng Dison at Joey Salanida. Gayon din po ang pasasalamat ng pamilya ng Tumaliwan. At para sa maagang pagaling, Nina Luz Liminda Ona, Remedios Soan, Angelo Ramos III, Annalyn Malusat, Angelica Banalo, Stefano Gronio, Lilia Ong, Richie David, Athena Velarde, Mendison, Andrea Smin, Luz Abalos, Maura Pimentel, Rita Baltasar, Noel Baeza, Willie Ong, Charmaine Cuerpo, Agnes Ramos. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumaw na sina Angel, Julie, Concepcion, Esther, Edgardo Eliseo, Maxima Herman, Margarita Victoria, Ruben Leoncia Paulina, Sotero Camille, Pasito Renato, Ramon Sr., Mark Lotlot, Mercy, God's Baby, Peter Paul Patrick, Ernesto Sr., Ricardo Ruben, Anita Agari, Jacinto, Consolacion, Dionisio Efren, Romeo, Salvador, Maria, Dominador, Felicidad, Domingo Rosario, Crisanta, Simeon, Honorato, Basilia, Guillermo, Moises, Titang Pipi, Richmond, Laureano, Ireneo, Jerby Consolacion, Jesus, Rolando, Antonio Sr., Remigio, at Isidro. Gayon din po ang pasasalamat ng pamilya ni Namela Dizor, Nitiam, Greg at Abby Dizor, Linda Dizon, Manalili, Imani Family, Jonilo Dizor, Luis Dizor, Oscar Dizor, Remy Dizor, Balunsat, Fidela Mitiam, Nancy Padrinao, Mr. and Mrs. Ruben Antonio Namora Jr. and family at Ong family. Para na rin sa kagalingan ni Fidela Mitiam, Emmanuel Mitiam, Corazon Santa Ana, Fernan Perez, Lilia Ong, Elmer Samareta at Telma Ong. At para sa natatanging kahilingan ni Nancy Padrinao, at para sa kapayapaan na rin ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Atanasio Iluminada, Amado, Zenaida, Jaime, Eleanor, Sefina, Milo Aguida, Mercy, Corazon, Romeo, Mark Lawrence, Leonor, Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Elena, Manuel, Anisheta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis, Maria, Inusaria, Roman, Gloria, Abe Amelia, James, Jana Bielka, Ernesto, Emil, Milagros, Normelito Jr. at Sr., Sita, Norcy, Ruchel, Ricardo, Herbert, Raquel, Roque Sr., Estrella, Stephen, Anita, Rosalina, Soledad, Alexander, Sosimo, Perla, Felicidad, Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno,
Rosa Christopher. Gloria Carlos Sr., Father Adrian, Maximina, Ofelia Pablito, Santiago Escolastica, Rolando Ruben, Emerenciana Florinda Nazario Noel Serapio, Miguelito Pedro, Father Frank Milda, Henry, Jimmy, Rodolfo, Mabel, Honorio Jr., Teodora Jose Francisca, Porfirio, Rodrigo Reynaldo Avelina Reynald, Leoncia, Orlando Ruperto Sr., Ernesto Rafaela, Consuelo, Librada, Jose Marta, Pedro, Cecilia, Leon Mario, Violeta, Arnel, Father Jeff, Jenaline Manolo Chino, Rosalinda, Robert, Evelyn, Josefina, Antonio, Orlando Lourdes, Mark Angelo Benson, Mike Maris, Johnson, Jaira Monique, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Gayon din po para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Luz Monato. Maagang pagaling ni Frisco Penano.
Bilang panimula ng ating banal na misa, magsitayo ang lahat, makiisa sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa ating banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ang tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad namin ang iyong anak, sa pamamagitan niyang naging aming kawangis. Kami naway maging kanyang kaparis kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran, sa taglay mong katarungan, o Diyos siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Ang lupain nawa niya'y umulad at managana, maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, at ang mga taong walang pag-ukulan ng pagdingap. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo.
Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila ay tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, Ilan ang puok na ito at malapit ng lumubog ng araw. Payaulin na po ninyo ang mga tao sa mga karatig nayon at bayan upang makabili ng pagkain. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Bibili po ba kami ng halagang 200 denaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad. Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tignan nga ninyo, wika niya. Pagkatapos tignan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulupulutong sa damuhan. Kaya naupo sila ng manda-mandaan at 5 Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Sa Ebanghelyo po natin, sabi ni San Marcos, nakita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Mga kapatid, sa eksenang ito, pinapakita po sa atin kung gaano karunong si Jesus makiramdam sa pangangailangan ng kapwa niya. Nararamdaman ni Jesus kung ano yung kailangan ng mga tao. At sa mga oras na yon, naramdaman ni Jesus na kailangan ng mga tao ng pastol, kailangan ng mga tao na gagabay sa kanila, at naramdaman rin ni Jesus na kailangan ng mga tao ng makakain, sapagkat batid ni Jesus at ramdam ni Jesus na gutom na yung mga libo-libong taong ito. No? Ibinigay ni Jesus yung pangangailangan ng mga taong ito. No? Hindi lang siya basta-basta naawa. May ginawa siya konkretong paraan para tugunan yung needs ng mga tao. Kaya tinuruan niya yung mga tao, pinakain niya yung mga tao, binusog niya yung mga tao. Mga kapatid, magaling si Jesus makiramdam. Sensitive siya sa sa pakiramdam ng ibang tao, sa kalagayan ng ibang tao. No? At kapag si Jesus naawa, kapag si Jesus naramdaman niya yung needs ng tao, may gagawin siya na milagro. Hindi siya pwedeng hindi kumilos, talagang may gagawin siya. Kaya nga sabi, he was moved with pity. No? Mga kapatid, pinapaalalahan rin tayo na katulad ni Jesus, dapat rin tayo makiramdam, no? Sa pangangailangan ng kapwa natin. At dapat gumawa tayo ng paraan, no? Gumawa tayo ng paraan para tulungan sila. Kaya yun po yung paanyaya sa atin. Matuto tayo makiramdam sa pangangailangan ng kapwa natin. Be sensitive to the needs of others. Alam niyo po, isa sa mga masakit na marinig mula sa ibang tao, kapag sinasabihan tayong manhid ka, no? Wala kang pakiramdam, hindi ka marunong makiramdam. Sabihin na po ba kayo ng ganyan? Manhid ka, no? Wala kang pakiramdam, hindi ka marunong makiramdam. Kapag sinasabi sa atin ng ibang tao yan, mas sasaktan tayo. Ilan yan sa mga salita na kapag naririnig natin, masakit pakinggan. No? Mga kapatid, matuto tayo makiramdam sa pangangailangan ng kapwa natin at gumawa tayo ng paraan para matulungan sila. Hindi lang tayo basta-basta nakatanaw at nagmamasid kapag nahihirapan at naliligaw yung ibang tao. No? Hindi lang pwedeng pinapanood natin sila.
kapag nakita ninyo, kaibigan ninyo malungkot, nakatulala, no? Baka kailangan niya ng kausap. Kailangan niya ng karamay. Dapat nararamdaman na natin yon. Malungkot to. Kakausapin ko nga. No? Parang hindi normal ang ginagawa niya. No? Kakausapin ko nga. Kapag may mga kasamahan kayo sa pagsaserve, sa bahay, sa trabaho, na lagi nagkakamali, sumasablay, sigurado, kailangan ito ng mga taong gagabay sa kanila at kailangan ng mga taong itong na may magpapaalala sa kanila. No? Kaya gagabayan natin. Tutulungan natin sila. Dapat maramdaman natin yun. Mga kapatid, sanayin natin yung sarili natin na matutong makiramdam, no? Sa pangangailangan ng ibang tao. At gumawa tayo ng konkretong aksyon para maging maayos at maging maayos yung kanilang sitwasyon at yung kanilang kalagayan. No? Mga kapatid, katulad ni Jesus, let us be sensitive to the needs of others. Matuto tayong pakiramdam. Ang Diyos Ama lamang ang makakatugon sa pagkagutom ng puso at kaluluwa. Kaya't idulog natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Banal na pastol, pakainin mo ang iyong bayan. Banal na pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang simbahan, naway may mulat sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, pakainin mo ang iyong bayan. At tinawang maunawaan na ang mga hinahanap ng puso ay hindi matutugunan ng paghahangad sa makamundong tagumpay o mga material na bagay. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, pakainin mo ang iyong bayan. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa walang silbing paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang landas at layunin nila sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, pakainin mo ang iyong bayan. Ang mga may karamdaman at kapansanan, naway itaguyod at aluin ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, pakainin mo ang iyong bayan. Ang mga namayapa na ay makasalo nawa sa walang hanggang piging sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, pakainin mo ang iyong bayan. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang sa daan ng katarungan at kapayapaan. Dinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming lihain, mga alay, upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsaluhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong pinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw kasang katauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw, na siya ay hindi naiibas sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin ay magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang asawa, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, ni San Isidro Labrador, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahigot sa gusto, at bigyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami hadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa, ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa, upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming pagmahal, ang pinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami ay pagindapating maging hahin sa iyo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mahal